I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, mayroon tayong upload videos update. Ito mga kababayan, napaka-importante po malaman ng taong bayan ito, no? So dahil dito guys, alam nyo po si Senator Hontiveros Riza, yan po ay solid anti-Marcos po yan. Talagang solid yan, no? At syempre, dilawan po yan. Well, anyway, i-set aside po natin ang pagka-anti-Marcos niya, no? Pero mga kababayan, pagdating sa soberenya or pag-aari ng Pilipinas at national security ay malaki po ang malasakit tong mga dilawan. Pero siyempre guys, dahil sila po ay Pilipino, no? At isa pa ay karapatan niya po dahil isa po siyang mambabatas, isa po siyang senador. So trabaho niya po 'yan nilang lahat, ika nga. So, tulad namang sinasabi ko, kahit anti-Marcos na ito, okay lang mga kababayan, ganun talaga, ano? Hindi naman ako fans nito, pero guys, kudos na naman din sa kanya dahil sa kanyang concern sa bansang ito, lalo na po sa national security natin na mayroong threat na mga ibang bansa, 'di ba? Hindi natin alam kung mayroon o wala. Malaki po ang malasakit nito ni Senator Hontiveros. Dahil dito mga kababayan, napasukan po tayo ng aliens na hindi po natin nalalaman sapagkat itong mayor ng Banban Tarlac, mga kababayan, talagang ito si Senator Hontiveros talagang isiniwalat niya na isa po talagang itong may dugong Chinese, ika nga. So nakuha sa kanya ay na kumbaga napagkaitaan siya po ay siya ay isang dugong Chinese. O di ba guys, biro nyo yun? Sabi nga ni Senator Hontiveros, baka ito spy ng China. Delikado tayo dito guys, ha? Ito believe ka dito din, no? Kudo sa mga dilawan tulad ni Riza Hontiveros, Senator Hontiveros, may concern talaga sila. Di tulad ng isang mambabatas dyan, laging no comment, walang pakialam, no? So, dahil dito mga kababayes, na kumbaga, ito si Senator Hontiveros, siniwalat niya talaga. Ito si Mayor Go ng Banban Tarlac, talagang walang records ito guys, no? So, very exciting ito. Sa next hearing niya, malalaman talaga natin dahil uusisain talaga nila ito sa Senado, no? So, ganun pa man mga kababayan, alam po naman natin sa batas natin mga besa, bawal po mamumuno ang isang foreigner na hindi Pilipino. Nako, delikado ito na dapat kung malaman or matuklasan na talaga isa pong dugong Chinese na matagal na nakatira sa Pilipinas, dapat na pong kalasin, ika nga, tanggalin. Delikado to po guys. Ang masaklap dito mga kababayan, sa likod ng munisipyo ng Banban Tarlac, yan po ay pugo. Alam po natin ang pugo, maraming mong mga anomalyang hindi na maganda dyan, ha? Panoorin nyo itong video na ito, courtesy po ng GMA. Magugulat kayo dito guys, ha? Involved ito si Madam Go. So dito sa interview na ito guys ni Riza Hontiveros, masasabi niya po lahat. At tingnan nyo guys yung pag-isa sa kanya sa Senado sa next video natin, okay? So yun, panoorin nyo ito mga kababayan. See you again on my next upload video. Bye. And babos, God bless Philippines. Ano pong masasabi nyo? Wala akong masasabi guys. Pag ito isang Chinese, dapat patalsikin. Tanggalin sa pwesto. Okay? Ito na. Kahapon sa ating hearing, halos malunod tayo sa dami ng revelasyon na nanganak pa ng mas maraming tanong. Una na dyan, totoo kaya na Chinese talaga si Mayor Alice Guo? Importante yung itanong dahil si Mayor Alice na walang record dito sa bansa ang siyang naging instrumento para makapasok ang napakalaking kumpanya ng Pogo sa Pilipinas na ayon sa Intel ay sangkot naman sa hacking
at surveillance activities, lalo na sa mga government websites. Ayon mismo sa mga taga-Bamban, bigla na lang lumutang ang pangalan ni Mayor Alice Guo nung eleksyon noong 2022. May nakakakilala kaya talaga sa kanya, sa sarili niyang bayan? Mayor Alice was catapulted to power in a small town in Tarlac. But does she have the public records that will undoubtedly establish her identity as a Filipino national? Kung yung iba sa atin, hirap na hirap kumuha ng national ID dahil kulang sa papeles, o kaya nadidelay sa paghahanap ng trabaho dahil hindi makakuha ng school records. Ikumpara natin yan kay Mayor Alice, base na rin sa hearing kahapon. Dahil siya nagkaroon ng negosyong babuyan, naging incorporator sa isang complex, at higit sa lahat, nakapag-file ng candidacy kahit manipis ang mga dokumento niya. Natuklasan natin na wala siyang hospital record of birth, kahit mga dokumento na pumasok sa kahit anong school, wala. Ang meron tayo ay ito, Certificate of Live Birth. Dito naman, Filipino ang nakalagay na nationality ng tatay niya. Pero sa dokumento ng embroidery business, Chinese ang nationality na nakarecord. Meron din tayong kanyang registration ng live birth, pero delayed registration. At sa kakatanong nga natin kahapon, inamin ni Mayor Alice na Jian Zhongguo pala ang totoong pangalan ng kanyang ama. At yung Angelito Guo ay Filipino name lang daw. Ano't anuman, ni-request natin kahapon ang SALN at SOSE ni Mayor Alice. And I hope these documents would give us a clearer view of her real identity, or at least the identity she wishes to put on Philippine record. Maaari rin nating mas tuklasin pa sa mga susunod na hearing. Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niyang may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluensya sa politika sa Pilipinas? Marami ng ibang kasong ganyan sa ibang bansa, kaya hindi na ito bago at dapat nating imbestigahan. Pagsisikapan nating masagot ang mga tanong na ito, lalo na sa mga susunod na hearing pa rin, para na rin sa kaalaman nating mga Pilipino. Salamat po. Hi ma'am, good morning. Ma'am, yung po nire-raise ninyo about kay Mayor Alice Guo, ano po yung banta nun or dangers nun if mapatunayan nga natin na Chinese siya and your parang isang allegation is tinanim siya sa Pilipinas? Kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon ni Mayor Alice, kumbaga level up yon sa mga nakakaalarma ng mga kaso. Halimbawa, dun sa mga naunang raid ng Pogo Hub, na yung mga Chinese na nagtatrabaho doon ay may hawak na mga Pilipinong ID at dokumento mula SSS to BIR to PhilHealth IDs. Tapos, level up din yan kung sakali sa mga kaso, halimbawa ng mga Chinong na-apprehend ng ating embassy sa Bangkok. Mga Chino, pero may hawak na Philippine passports at Philippine birth certificates. Level up yon sa mga kaso ng mga dayuhan dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa na nakakapakinabang sa mga karapatan at benepisyo, social protections na dapat ay para sa Pilipino o di kaya ay under false pretenses bilang mga di umanong Pilipino gumagawa ng mga krimen o illegal na activities dito o sa ibang bansa gamit yung mga sagrado nating dokumento ng identification
at miyembro sa iba't ibang institusyon bilang mga Pilipino. Kasi kung mapatunayan na yan din ang naging ruta ni Mayor Alice, wow! So hindi lamang binabastos yung integrity ng ating mga institusyon na nag-i-issue nitong mga dokumento ng identification, mapapatunayan kung sakali na ginamit na ito upang magkaroon ng foothold. Una sa local economy natin dito sa Pilipinas o kahit dyan sa Bamban sa pamamagitan ng ganitong mga kung sakali fraudulently held Filipino identification documents, nakapagbukas ng isang napakalaking POGO hub dyan sa Bamban. Halos 8 hectares ang laki, 36 buildings ang nakatayo at may mga kapansin-pansin, mga pambihirang mga features na buildings at nakapag-file pa ng Certificate of Candidacy, nakatakbo at nanalo bilang isang Pilipino, bilang isang local government official. So, kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon, ang bigat talaga ng implikasyon. And last but not the least, kung mapatunayan pa yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung anggulong may surveillance at mayroong hacking activities dyan sa POGO Hub sa Bamban, maitatanong, yan ba ay isang matagal nang ipinlano at inilatag na plano gamit ang di umanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice para magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at lumalabas national security sector. Last na lang po for me. Meron na pong investigation na possible na si Mayor Alice ay protector nung POGO Hub na yun. Do you think meron pa pong ibang mga government agencies or government officials na nakatulong po kaya ang tagal din lang nakapag-operate? Thank you po. Well, yun yung isang implikasyon na kailangang imbestigahan pa kung ma-establish namin na dubious nga yung legal status ni Mayor Alice Guo sa lahat ng kanyang mga involvement so far. Kung meron pa bang ibang mga local government officials tulad niya o potential local government officials na di umano ipinapapasok at piniplace ng China dito sa ating bansa para makamit yung ganyan at iba pang mga layunin. Kaya't naitanong ko nga, POGO lang ba? Scam hubs lang ba? Human trafficking lang ba? As bad as all those already are? O merong pang ibang long-term din at sinister at nakapipinsalang layunin ang ganitong modus na pati yung national security ng ating bansa ay sangkot na rin. Ma'am, I'm curious lang, what was going through your mind during the hearing yesterday nung narinig nyo na homeschooled si Mayor Alice, na at 17, sinabi nyo 17 years old na na-register yung birth niya? Yes. Well, kaduda-duda na naman. Sabi niya, homeschooled siya, elementary hanggang high school, pero hindi niya masabi yung homeschool provider. Sorry na lang, naging homeschool parent din ako, kaya alam ko, ang bawat estudyante at magulang na nag-homeschool ay meron kaming homeschool provider. So, bakit hindi niya alam? Ang nasabi lang niya ay pangalan ng kanyang tutor. Nagkamali pa nga na tutor daw. Sa homeschooling nga, magulang ang pangunahing nag-homeschool. Tapos, delayed ang registration ng kanyang birth. So, bukod sa walang hospital record of birth, dahil sa bahay daw siya ipinanganak, na hindi naman niya masabi saan yung bahay na iyon, kung saan sila ipinanganak, ang registration of birth niya sa ating PSA ay 17 years late. Dahil 1986 sila di umano ipinanganak, registered ang birth noong 2003. So, pending pa rin yung tanong ko sa kanila, bakit? Bakit ganyang kalit? Hindi na naman nila masabi kahapon. Nakakatawag pansin yun dahil apparently, sa research namin, sa ibang mga bansa, may ganyang ding modus. Sa mga ipinapasok na mga dayuhan, eventually, doon magpapanggap na
local, na national doon sa bansang iyon. And then may gagawin na iba't ibang gawain na yung iba ay hindi po kanais-nais. Kaya importante yung pending na tanong kong iyon kay Mayor Guo. And then, ma'am, you mentioned yung hacking of Yes. government sites na na-trace sa Baofu. Can you elaborate lang po? Anong sites ang na-endanger if you're at liberty po? Well, ongoing pa ang investigation ng mga iba't ibang intel agencies tungkol dyan. Basta't nakaka-alarma na, nakaka-raise talaga ng serious concern yung isang anggulong iniimbestiga nila na baka may ilan sa mga, kamakailan lang iniulat ninyo sa media na hacking operations laban targeting yung mga government websites natin na posibleng yung ilan doon ay nag-emanate mula mismo doon sa Bamban. Good morning. Morning. Do you intend to summon din yung mga member ng Municipal Council ng Bamban? Kasi yesterday, Senwin was asking Mayor Guo kung yung relasyon niya sa Hongsheng. Kahit nasa dokumento, siya yung representative. In black and Yes, white. sinasabi niya na hindi siya. At pinakilala niya lang. Kung siya talaga yung umarap sa di ba, makikilala siya nung vice mayor and the town council members. Posibleng paimbitahin din yung members ng municipal council, whether yung past at o yung present, dahil yung nakaraan at paulit-ulit si Mayor Guo na ang dating administrasyon. So, sila nga ang nag-issue ng letter of no objection o LONO kay then Alice Guo bilang representante, nakasulat sa dokumento, representante ng Hongsheng, at nabanggit din ni Attorney Asek Benitez na nabanggit din nila na yung members ng municipal council ay naging subject din ng kanilang fact-finding sa loob ng department ng DILG at posibleng subject ng findings and recommendations. So, very possible, imbita rin sila. How about residents po? Regarding dun naman sa identity and personality of Mayor Guo. Could be dahil sa research namin at ang mga kababayan natin sa Bamban, magkakakilala silang halos lahat. As in, walang nakakakilala kay Mayor Guo nung una siyang biglang lumitaw doon at tumakbo at nanalo bilang mayor. As in, sabi nung ibang mga kausap namin, zero ang nakakakilala sa amin sa kanila nung panahong iyon. Have you received any information at even kahit na initial lang from the intelligence community regarding the personality of Mayor Guo? Ongoing ang investigations nila ng mga intel agencies. So, karamihan nung ipinakita at itinanong kung kahapon sa hearing ay galing din sa aming research kay Mayor Guo at yung buong Baofu operations na iyan. And we also, through the hearing yesterday, we also shared those with the government agencies at na-appreciate din namin kung meron din kaming nakukuha mula sa kanila. Should our intelligence community be also concerned regarding the identity of Mayor Guo and the possibility that there are other persons na galing sa China na pumasok hindi lang sa politika pero sa business community, ibang sectors, even from the media? I'm sure they're very concerned dahil sila yung bahagi ng ating national defense and national security establishment na mandato nila siguruhin na on the level yung totoo yung mga bona fides ng iba't ibang mga taong pumapasok dito sa ating bansa, lalo na mga dayuhan. Halos hindi naman na nila kailangan sanang pumasok sa ekonomiya natin dahil thriving naman yung Filipino-Chinese community natin na mga Pilipino. Ang nakakabahala ay kapag itong mga dayuhan ay pumapasok dito sa ating bansa and then
either pumapasok sa pamamagitan ng economic activities, lalo na nitong napaka-negatibong POGO, para magkaroon ng entry point sa ating politika. So I'm sure, very concerned ang intelligence community ng Pilipinas dyan. I'm sure, inaalam po nila iyan. Ma'am, paulit-ulit na lang yung involvement ng POGO sa mga criminal Yes. activities like human trafficking, Yes. cyber fraud, tapos ngayon, pati mga local executives nasasangkot na. So, hindi ba bibilisan na ng Senate yung approval sa committee report na nagsusulong ng total ban sa POGO o kaya ay mag-legislate ng batas para talagang maipagbawal na yung POGO sa bansa? Yes, dapat lang namin gawin yun. Pinirmahan ko yung committee report ng Committee on Ways and Means, chaired ni Chair Sherwin Gatchalian. And I'm just waiting na ma-actionan na namin yon in plenary. Or, gaya ng itinanong ninyo, kung kailangan pang magpasa ng batas para lang kontrahin talaga with the force of law yung naging polisiya, in effect, ni Duterte noon na buksan talaga ang bansa natin sa POGOs. We should do that now, whether through the committee report or through a bill passed into law. Kasi ano pang iniintay natin? And in the meantime, nanawagan ako ulit kay Presidente sa hearing kahapon. Kung gusto talaga nilang sugpuin ang krimen, kung gusto talaga nilang inip in the bud yung banta sa pambansang seguridad nitong mga POGO na to na kuta ng mga krimen, kuta ng mga operators ng suspected na surveillance at saka hacking. First big step nila, iban na ang POGO, palabasin na ang POGO. Ano nakita niyo Dapat dahilan? isarado Bakit na dito yun. sa Senate hindi pa talakay at ma-approve yung committee report, and then bakit din parang walang aksyon ang executive kahit ang dami na nga hong insidente na nangyayari na yung mga police nire-raid yung mga POGO na involved sa human trafficking at kung ano-ano pang criminal activities. Kakailanganin yung itanong sa Senate leadership, hindi sa akin, kung kailan namin aaksyonan yung committee report. Dahil isa ako at may majority number ng mga miyembro ng komite handang-handang suportahan ang Senate leadership sa pag-approve at pag-adopt ng committee report na iyon. Kasama yung rekomendasyon na paalisin na ang mga POGO na iyan sa loob ng 3 buwan. And as for the executive, hindi ko alam anong iniintay nila. Napakayaman na ng findings and recommendations ng marami-raming Senate committees. Simula noon sa Senate Committee on Labor na nag-imbestiga sa yung mga illegal foreign workers sa mga POGO, yung amin sa Senate Committee on Women, 4 na taon running na yung POGO-related prostitution, illegal recruitment and detention, pastilla scam, hanggang itong human trafficking, cyber scamming, at ngayon national security implications pa. Pati na nga, yung Senate Committee on Ways and Means. At mga findings pa na ang laki ng pagkakautang ng POGO in the form of taxes sa ating gobyerno. So, sunog na sunog yung mga naunang pangako nila panahon ni Duterte na magpapasok sila ng malaking kapital, kikita ng malaking kita, revenues para sa gobyerno, marami daw i-empleyo na Pilipino. Anong nangyari? Mas maraming Pilipino ang naging victim survivors ng operations ng POGO na ito. Grabe ang epekto sa mga kababaihan at kabataan. Ang laki ng pagkakautang sa buwis, kakarampot ang revenues para sa gobyerno, terrible pa ang social and human costs sa ating bansa. At ngayon, napipinto pang mabunyag ang national security threats. So sa cost-benefit analysis, halos walang benefit, panay costs ang listahang iyon. Malawak at malaki ang compound ng Zunyo One Technology, ang POGO Hub na sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng pamahalaan sa Bamban, Tarlac noong 1 linggo. May office buildings at dormitories. Mayroon pang 2 basketball court at central grocery. Nagkalat rin ng solar panels.
Mataas ang seguridad sa dami ng CCTVs. May kumpulan rin ng villas na para raw sa matataas na opisyal at bisita. May Olympic-sized swimming pool pa nga sa gitna. Pero bukod sa illegal na mga aktibidad tulad ng iba't ibang scam, human trafficking at illegal detention, may tinatago pa palang sikreto ang compound. May network ito ng mga lagusan sa ilalim ng mga villa. Posible kasi na yung mga nakatakas ay dumaan po sa mga underground tunnels na yan. Then meron kasi mga open na mga gates doon sa iba pang tunnels, pwedeng doon sila nagtakasan. Ang mga villa puno ng magagarang muebles at mamahaling gamit. Sa labas, panay SUV at luxury cars. Sa kabilang gilid ng compound naman ng barracks, kung saan nakita ang daang-daang cellphones, gadgets at SIM cards na ginagamit raw sa scamming activities. May studio rin na may equipment at wigs para raw sa love scam. Siguro mga daan-daan na cellphone sa makikita mo dyan na nakakabit, mga SIM cards naman na puro fake ang identities. Love scam, romance scam, yung task scams, at cryptocurrency scams. Isang Malaysia naman ang nakausap namin na pinilit raw maging scammer. I already love and then it's already continue the relationship by maybe the boyfriends, girlfriends, and then personal how much them have. Yeah, like first maybe top up for 50K. Ang malaking compound, nasa likod lang ng mismong munisipyo ng Bamban. Lahat po ng POGO, lahat ng IGL, Internet Gaming License Operators, kinakailangan po magkaroon yan ng letter of no objection galing sa City Council, Municipal Council. Dapat bago nag-release ng lono yung munisipyo, dinouble check nila ng, hindi lang double, I think triple, for quadruple check. Kasi ngayon nga, nakita natin yung mga ebidensya ng scamming dito sa loob. Hindi ito ang unang beses na na-raid ang compound. Pebrero noong 2023 nang salakayin ng CIDG ang compound dahil sa operasyon umano ng cryptocurrency scam. Pero sa Hongsheng Gaming Technology pa nakapangalan ng lisensya ng Pogo. 2020 nang payagan ng bayan ng Bamba ng pagtatayo ng amusement at gaming hub. Bantay sarado naman ang puwersa ng PNP ang compound habang nagpapatuloy ang pagsuyod sa mga gusali. Ang mga dayuhang nahuli sa Pogo Hub, inilipat na sa Pasay City.